Iginiita ng itinuturong lead recruiter ng JMT Investment Scam na si alias Jacqueline mula Jones Isabela na biktima rin siya ng naturang modus. Personal na nagtungo sa Bombo Radyo Kawayan si alias Jacqueline, residente ng Jones Isabela, at ikinwento niya na unang nakitang investment platform sa social media. At dahil kaaya-ayang interface, malinaw na instruction at mga tasks na may katumbas na kita, ay naniniwala siyang lehitimo ito. Sa unang mga linggo at buwan, ilang ulit siyang nakapag-withdraw ng kita dahilan para mas lumalim ang kanyang pagtitiwala sa JMT. Dahil dito nag-invest siya ng 30,000 pesos at inirekomenda pa ito sa mga kakilala, lalo na't may mga lumalabas pang ulat at influencers na nagtataguyod umano ng magandang kita mula sa JMT. Nag-organisa pa sila ng mga charity activity at iniuugnay sa platform dahilan para lalo silang maniwala. Ngunit nagsimula umanong maantala ang withdrawals at dumami ang reklamo hanggang tuluyang mag-shutdown ng app. Nalugi siya at naapektuhan pa ang kanyang reputasyon dahil sa mga na-recruit niya. Nakipag-ugnayan na umano siya sa mga biktima at nagsumiti na ng reklamo sa PNP, Anti-Cybercrime Group at sa NBI, kalakip ang mga screenshots, receipts at chat records. Hinihikayat niya ang publiko na magdoble ingat sa mga investment na nag-aalok ng sobrang taas na kita at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon upang mapanagot ang nasa likod ng JMT scam. Ganito ang bahagi ng pahayag ni alias Jacqueline. Ito si RD. Wala pong katotohanan po yon. I take the accountability po. Dahil nga sa gastos po ng gusto namin umusad. Nung galing po kami ng NBI, gusto po namin umusad kung ano ang magiging resulta doon sa pinal naming kaso. So, nagtanong po ako kung ano po yung gagawin namin. At sinabi niya na kailangan din namin magkaroon ng sariling investigasyon. Siyempre po, kapag ganun, kailangan namin ng pondo. Sa kaugnay na balita, humingi rin na paumanhin ang isa pang recruiter ng nasabing investment scam at iginit na biktima rin siya ng naturang platform. Personal siyang nagtungo sa Bombo Radyo Kawayan matapos na makatanggap umano ng death threat mula sa mga nalugi sa investment. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni alias Lito na mula sa Jones Isabela na nawalan din siya ng malaking halaga matapos mag-invest ng 117,000 pesos dahil sa naniwala siya sa regular na updates, mabilis na profit at mga task na may komisyon. Marami rin umano siyang na-recruit na mga kamag-anak at kaibigan na naglabas ng malaking puhunan, kabilang ang isang nagbenta pa ng kalabaw upang makasali. Pagkatapos ng biglaang pag-shutdown ng app noong November 28, nakatanggap na siya ng paninisi at pagbabanta sa buhay. Dahil dito, lumapit umano siya sa PNP para humingi sana ng proteksyon. Ayon kay Lito, sumasama siya ngayon sa ibang mga biktima sa pagre-report sa mga otoridad upang makatulong sa investigasyon at mahuli ang totoong nasa likod ng investment scam. Nanawagan siya sa mga nagbabanta sa kanyang buhay na unawain ang kanyang kalagayan at hinikayat ang publiko na idaan sa tamang proseso ang paghahabol ng hustisya. Ganitong bahagi ng pahayag ni alias Lito. Sa akin, hindi naman po ako doon kasama sa scam na ito, kundi pareha-pareha lang na tayo napasali. Gumastos ng malaki, nawalan ng pera. So, wag naman po sana ako na nila. Samantala, isang recruiter din ang nakaranas naman ng galit at pananakit mula sa mga taong na-scam. Ayon kay alias Che, isang residente ng Alicia Isabela, mula nang magsarang app na kanilang ginagamit, na marami nang nagalit sa kanila dahil sila ang nag-recruit sa mga biktima upang sumali sa JMT Investment. Anya, isa sa kanya mga na-recruit ang labis na nagalit na magkita-kita sila upang pag-usapan sana kung ano ang kanilang dapat na gawin at siya ay tinadyakan. Bagamat tanggap niya na may bahagi sila sa nangyaring scam, iginit niya na sila rin ay biktima at napaniwala rin na ito ay lehitimong investment. Ayon sa kanya, ang tanging layunin nila ngayon ay makipagtulungan sa mga otoridad at sa mga biktima upang makagawa ng mga hakbang na magdadala naman sa hustisya at mapanagot ng mga utak ng JMT investment scam. Ganito naman ang bahagi ng pahayag ni alias Che. Ganong salita na ito siguro kakampi nila may mga ganong salita-salita, wala po, hindi po biktima din po siya. Biktima, parehas po kami. Nagpapasalamat lang din ako sa kanya dahil tinutulungan po kami. Pinagdadrive kami, wala po siyang hininging pera sa akin, pinagdadrive kami, kung anong gusto mo, sige, tutulungan ko kayo. Kasi ito scam talaga, malaking scam ito.